welcome to our vlog. So, panibagong araw, panibagong video na naman tayo, panibagong topic. So, ayun nga guys, bago natin simulan ang ating topic, please do subscribe to our YouTube channel, to our Facebook page at saka Instagram. Please help us to reach 200 subscribers in our YouTube channel. So, yun nga guys. So, naglalakad tayo ulit ngayon. So, yun nga guys. Topic natin ngayon is about sa curfew hours tuwing day off. Meron nga bang curfew ang pagde-day off, yung oras ng uwi sa bahay ni amo tuwing nagde-day off tayo? So, ayan nga guys. Ang alam ko kasi dyan is yung mga ibang amo ay walang curfew, yung iba naman is meron. So, yung mga walang curfew, yun yung mga kagaya ko na wala yung amo nila doon sa bahay nila yung araw na yon dahil umuuwi sila sa China, ganon. Yung mga may curfew naman is kailangan yung sundin yung time ng sinabi ng amo nyo kung anong oras kayo uuwi ng bahay ninyo. Bakit ko nasabi? Kasi guys, maraming na-terminate dito sa bansang Hong Kong pag hindi sila sumusunod or na-late lang sila ng 1 minute or 2 minutes. Ay na, sinasabi ko guys, mate-terminate at mate-terminate kayo, lalo na kung yung amo nyo is maselan or may pagka-istrikto. So, kailangan nyong sundin yung sinabi niyang oras. Pag sinabi niyang alas 7 ng gabi, kailangan 6:30 pa lang naghihintay na kayo doon sa lobby nyo. Pwede kayong magtambay doon sa may lobby nyo habang hinihintay nyo yung 7 PM. Pero ang payo ko sa inyo guys is wag nyo nang antayin na magsaktong 7 PM yung oras. Kailangan mga 6:50 pa lang umakyat na kayo, kasi hindi nyo alam kung may aberya yung elevator, hindi nyo alam kung matagal bababa yung elevator o hindi. So, kailangan nyo adjustan yung oras ninyo. Huwag nyo nang antayin, kasi pag inantay nyo pa yung sakto na 7 PM is hindi ko alam, hindi ko lang masasabi, pero karaniwan or kadalasan is napapagalitan yan or kaya on the spot terminate na sila. So, maingay. So, yun nga sabi ko, kung anong oras ang sinabi ng amo nyo guys, pag sinabi talaga na 7 PM, wag ka nang hihirit. Wag mo sabihin na may pinuntahan pa, kasi ako, bago na kayo pumunta or bago nyo i-schedule yung mga pupuntahan ninyo, bago kayo mag-day off guys, is magpaalam na kayo sa inyong amo. Magsabi na kayo, ma'am, can I late in Sunday? Can I late coming home in Sunday? Kasi pag hindi kayo nagpaalam, tas walang alam yung amo nyo na malilate pala kayo, is hindi ko alam guys kung ano yung magiging kahinanatnan. Kaya wag nyong itaya yung minuto lang kaysa yung trabaho nyo, kasi mas kailangan nyo ang trabaho kaysa sa ipapalit yung gala ninyo or ano. Kahit sabihin mong importante yung nilakad mo,
kahit ano pang explain mo na kasi sa amo mo pag may nilakad ka, hindi na nila yan maiintindihan. Ang sasabihin na nila yan is hindi ka nagpaalam, bakit hindi ka nagsabi, or kaya kung talagang ano yung amo nyo, hindi talaga yan makikinig sa inyo. Kaya yun yung payo ko sa inyo guys, kung may pupuntahan kayo sa mga day off nyo, ipaalam nyo na, tapos pakinggan nyo kung ano yung sasabihin, kung papayag siya or hindi. Tapos kung papayag naman siya is ulitin nyo ulit bago kayo lalabas ng bahay, or kaya Saturday pa lang is ulitin nyo na, kinagabihan ng Saturday ulitin nyo na ma'am, malilate ako bukas ng gabi. Ganon, humirit na kayo para ma-remind ulit sa kanya na pinayagan ka na malate konti. So ayun nga guys, pero pag ginawa nyo na malate kayo, tapos pinayagan kayo, kung ano pa rin yung oras na sinabi niya, pag sinabi niyang 1 hour lang ang extend mo or 30 minutes, kailangan makauwi ka ng bahay ng time na yon. So hindi naman lahat guys is 7 PM. In-example ko lang yung 7 PM para maunawaan nyo. Pero iba-iba naman yung curfew hours dito. Mga 7, 8, 9, ganyan. Pero kadalasan, ang alam ko dyan is 8 or 9, ganun. Tapos, ano pa, yung iba is about sa mga walang curfew hours is pag nandito na kayo tapos wala kayong curfew hours na sinabi ng amo nyo is wag nyo naman sagad-sagadin. Wag nyo naman porket wala kayong curfew, porket okay lang kahit walang sinabi yung amo mo na oras ng pag-uwi mo, wag nyo namang sagad-sagadin. Pag sinabi niya na mag-day-off ka, okay lang ganito ganyan, wag nyong sagadin. Umuwi pa rin kayo ng naaayon sa oras ng pag-uwi. Kasi hindi natin alam, kasi mga ugali kasi nila is iba ang ugali nila. So mag-ingat lang, baka inaano lang kayo, sinusubukan kung ano yung mga ano nyo, mga obligasyon nyo na alam nyo. Sinusubukan kayo kung alam nyo yung mga time nyo, kung alam nyo limitahan yung sarili nyo, ganun. Baka sinusubukan lang kayo. So huwag nyo ding sagad-sagadin yung pag uwi nyo, kasi hindi natin talaga alam. So yun lang yung masasabi ko. Mag-ingat sa bawat ano natin, sa bawat desisyon natin, kasi hindi talaga natin alam kung ano yung kakahinatnan. Hindi naman sa sinasabi ko na wag nyong anuhin yung kagustuhan nyo. Hindi ko naman sinasabi na pigilan nyo yung gusto nyo or yung mga pupuntahan nyo, pero yun nga lang, sinabi ko nga sa inyo, mag-ingat lang palagi, kasi hindi natin alam kung ano ang kahinatnan ng gagawin natin. So yun lang. Thank you for watching. Have a nice day. God bless us all. Bye.